11:42 ng gabi ng Martes nang tumunog ang cellphone ko sa lamisitang katabi ng upuan. Naka-duster na ako noon, may tasa ng peppermint tea sa kamay. Unti-unti nang lumalamig habang binabasa ko ang huling pahina ng misteryo kong nobela. Galing ang mensahe kay Paolo, ang apo kong si Paolo, ang nag-iisang sinag sa pamilyang tila unti-unting naging anino kaysa kanlungan nitong mga huling taon. Paolo, Lola, pasensya na. Pero kailangan mong makita to. Yun lang. Walang paliwanag, walang babala. Isang linya lang at may kalakip na video file. Bigla akong kinabahan. Hindi ganito si Paolo. Hindi siya mahilig sa drama. Tinitigan ko muna ang screen, nakapos ang video, kuhang-kuha sa gitna ng kilos. Naghahaalangan pa ang daliri ko, nakabitin, pero pinindot ko rin. At doon nagbago ang lahat, nag-flicker ang imahe. Isang kusinang elegante, maginhawa, agad ko itong nakilala. Kusina ni Clarice, ang anak kong babae. Ipinagmamalaki niyang bahagi ng bahay nila sa Alabang. Puro quartz ang countertops, imported ang tiles sa dingding. Naupo si Clarice sa kitchen island, hawak ang isang basong alak. Pulidong-pulido ang mga kuko niya. Nakalugay ang buhok niyang kulay ginto, nakasuklay pabalik sa isang tainga. Yung effortless na estilo na palagi niyang nagagawa. Tawa siya ng tawa. Pero hindi ito yung tawang umaabot sa mata, kundi yung matalim, mapang-insultong tawa na namana niya simula ng pakasalan si Jomar. Para na lang akong pasaning walang silbi. Ani Clarice, kaswal lang ang tono. Parang nagkukwento lang ng sale sa mall. Napakurap ako. Tama ba ang narinig ko? Mula sa labas ng kamera, narinig ko ang boses ni Jomar. Mayabang, nang aasar. Sumilip siya sa frame, inabot ang mangkok ng olives. Nakangisi, gaya ng palagi. Sa dami ng ginagawa natin para sa kanya, halos wala naman siyang naitutulong. Aniya, may utang siya sa atin. Lahat ng check-up, lahat ng kwentong paulit-ulit, lahat ng pag-grocery, nakakapagod. Hindi ako nakagalaw. Malakas ang pintig ng puso ko sa tenga ko pero ang mga kamay ko'y nanatiling kalmado. Dapat nanginginig ako. Pero ang ginawa ko, pinindot ko ulit ang play. Naroon din si Bianca, apo kong babae. Nasa sulok, nakatingin sa cellphone, walang pakialam. Tumangulang paminsan-minsan habang nilalapa ng magulang niya ang pagkatao ko, na para bang hindi ako tao. Aba, para bang napakalaking bagay ng simpleng pag-grocery, dagdag ni Clarice, punong-puno ng hinanakit ang boses. Habang kami, nalulunod na sa bayarin. Siya, nandyan lang. Tumawa si Jomar, may pangungutya. Ang pinakamabuti pa siguro, ibenta na lang niya ang kondo sa Batangas. Nakatingga lang naman, hindi rin naman niya ginagamit. Lumana ang tiya ko, pero hindi ako gumalaw. Parang nawala ang buong paligid. Hindi na ako nasa tahimik kong bahay sa Santa Rosa. Para na akong nandoon sa video, hindi nakikita, tahimik sa isang sulok, pinapanood ang kaisa-isa kong anak na tinawag akong pabigat sa bahay. Na ako rin naman ang tumulong na ipanatili. 5 taon. Ganun na katagal mula nang kumatok si Clarice sa bahay ko. Luhaan, nanginginig ang mga kamay. Nagmamakaawa ng tulong. Malapit na silang mapasipa sa bahay. Ayaw na makipag-usap ng bangko. Bumaliktad na naman ang pinagyayabang ni Jomar na investment plan. 3 buwan na silang hindi nakakabayad sa housing loan at muntik nang mawala ang Spanish-style house na pinilit nilang bilhin kahit hindi kaya. Naalala ko pa kung paano ko siya pinagtimpla ng tsaa noong gabing iyon. Kung paanong pinisil ko ang likod niya habang umiiyak siya. At kinabukasan, agad kong tinawagan si Ate Liza, ang financial advisor ko. Tahimik na solusyon ang inirekomenda ni Ate Liza. Magtatatag kami ng shell company, ang Sunrise Solutions Incorporated. Nabibili ng mortgage mula sa bangko. Magbabayad sina Clarice at Jomar ng kaya nila, mga 70,000 piso kada buwan. At tahimik kong sasagutin ang kulang na 170,000 piso buwan-buwan. Walang hiya, walang sermon, walang pangalan, tahimik, maingat. Walang hiya, walang sermon, walang kahihiyan. Hindi nila kailanman nalaman. Sa loob ng 5 taon, naniwala silang nagbabayad sila sa kung anong bangkong walang mukha. Habang ako, buwan-buwan, tahimik na naglilipat ng mahigit 170,000 piso mula sa retirement savings ko patungo sa mortgage nila. Tahimik, may pagmamahal. 10,500,000 piso. Ganun na kalaki ang naipon sa ngayon. At kahit minsan lang, wala ni isa sa kanila ang nagsabi ng salamat. Sa halip, ako'y naging pabigat.
Pinanood ko ulit ang video. Si Jomar, tumatawa. Si Bianca, nakasmirk. Si Clarice, paikot-ikot ang wine glass sa kamay. May kung anong tumigas sa loob ko. Hindi galit, hindi rin lungkot, kundi linaw. Ang malambot na bahagi ng pagiging ina kung anong natira sa akin matapos mawala si Andres, tila natupok na ng kabastusan nila. At ang naiwan sa akin ay hindi kalungkutan, kundi paninindigan. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Paolo, okay ka lang ba, Lola? Matagal kong tinitigan ang mensaheng yon. Okay pa ba talaga ako? Ilang taon ko nang sinasabi sa sarili ko na pamilya ang inuuna. Na sakripisyo ay pagmamahal. Na masaya na dapat akong kailanganin. Pero ngayon, malinaw na. Ang tingin nila sa akin ay isang bangko na may paa. Isang abala, isang placeholder habang inaantay ang susunod na padalang pera. Ako? Okay lang ako, Apo. Salamat sa pagbukas ng mata ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin na galing sa'yo yun. Tumingin ako sa laptop na nasa lamesa. Nakaabang na roon ang susunod na bayad para sa mortgage sa Sunrise Solutions. Hindi ko pa pinipindot ang transfer. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako sigurado kung dapat ko pa ba. Dahan-dahan akong lumapit. Binuksan ko ang file. Nandoon pa rin ang clause na pinilit ni Ate Lisa na isama. Kapag nag-default sa bayad, ang pagmamay-ari ng bahay ay otomatikong ililipat sa Sunrise Solutions Inc. alinsunod sa Property Title Code ng Laguna Province. Ilang araw na lang, malalaman nila ang totoo. Akala nila ako'y yung matandang tahimik lang, laging nakangitit, tumatango. Dumadating sa salo-salo ng may dalang pie na bili lang sa palengke. Hindi nila alam ang tinatawag nilang pabigat, ang tunay na may-ari ng bahay na tinutuluyan nila. Sinara ko ang laptop at huminga ng malalim. Malamig na ang tsaa, pero ininom ko pa rin. Mapait ang lasa, pero mas mapait ang pagtataksil. Akala ng marami ang katahimikan ay pagsang-ayon, na kapag hindi ka pumapalag, ibig sabihin, payag ka. Pero minsan ang katahimikan ay estratehiya para panatilihin ang dignidad. Sa kanila, sa iyo. Yun ang sinabi ko sa sarili ko noong gabing iyon, noong kumatok si Clarice sa bahay ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Bihira ang ulan sa Santa. Sa tuwing ganung panahon, pero gabing iyon, bumuhos. Katapos ko lang magtiklop ng tuwalya nang tumunog ang doorbell. Nakatayo roon si Clarice, basang-basa, ang makeup niya bumaba na sa pisngi. Namumugto ang mga mata sa takot. Hindi man lang siya nag-hi. Dumiretso sa yakap ko. Ma, bulong niya, halos hindi marinig. Mawawala na sa amin ang bahay. Tumagal ng halos kalahating oras, isang tuwalya at isang tasa ng chamomile bago ko tuluyang maintindihan ang sinasabi niya. Delayed na raw sila sa mortgage, ayaw na raw makipag-usap ng bangko. Lugi na naman ang mga investment ni Jomar. Yung interior design business ni Clarice, hindi sapat kahit pambayad ng kuryente. Banta na ang foreclosure. Sinubukan na naming lahat, hikbi niya. Ayaw makipag-usap ng bangko, humihingi na ng tulong si Jomar sa tatay niya. Pero hindi na niya tinapos. Hindi na kailangan. Naalala ko pa ang eksenang iyon. Nasa sopa kami, nakasandal ang ulo niya sa balikat ko, nakatingin sa bintanang madilim. Parang bata ulit si Clarice. Yung dating batang ginagawang kapa ang kumot. Siyempre, sinabi kong tutulungan ko siya. Pero paano? Hindi ko pa alam noon. Kinabukasan tinawagan ko si Ate Liza. Matagal ko na siyang financial advisor, halos 15 taon. Matalino, kalma. Praktikal, hindi siya namimigay ng pangakong milagro. Ang inaalok lang niya ay katatagan. Palaging plansyado ang hijab niya. Diretsong magsalita pero may malasakit. Dumating siya sa bahay ko, may dalang makakapal na papel. Nireview ko ang mortgage nila, aniya, habang tinuturo ang naka-highlight na bahagi. Lugi na sila, halos 5,700,000 piso ang kulang. Pwede mo silang bayaran ng buo pero mauubos ang ipon mo. At sa totoo lang, hindi nila matututo. Napangiwi ako, hindi dahil mali siya, dahil tama siya. Anong dapat kong gawin? Tanong ko. Tinitigan niya ako mula sa ibabaw ng salamin niya. Gagawa tayo ng isang kumpanya, Sunrise Solutions Incorporated. Ikaw ang bibili ng mortgage nila mula sa bangko. Tahimik lang, akala nila na refinance lang nila. Patuloy silang magbabayad ng 70,000 piso buwan-buwan. Ikaw ang sasagot sa kulang. Mananatili ang dangal nila at protektado ka sa batas. Hindi ba parang panlilin lang yun? Tanong ko. Umiling si Ate Lisa. Hindi ito tungkol sa panlilin lang. Tungkol ito sa hangganan. Tumutulong ka, pero hindi ka nila ATM.
At kapag bumagsak ulit sila, sayo na talaga ang bahay. Gabing yun, pinirmahan ko ang mga papeles. Ilang lagda lang, at naging opisyal na ang Sunrise Solutions Inc. Ilang linggo lang ang lumipas at na-refinance na ang mortgage nila sa ilalim ng bagong kasunduan. Tumigil ang banta ng foreclosure. At ang mga luha ni Clarice, natuyo ng mas mabilis pa sa putik tuwing tag-araw. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang bangko na pumayag. Sabi niya habang mahigpit akong niyakap. Sinubukan na ni Jomar ang lahat. Umiti lang ako. Minsan kasi, malaking bagay niyong marunong kang magbasa ng papeles. Sa loob ng ilang buwan, totoo ang pasasalamat ni Clarice. Mas madalas siyang tumawag. Dinadalhan niya ako ng bulaklak kahit walang okasyon. Inaaya akong mag-brunch. Sa isang sandali, naniwala akong may nabubuong bago sa amin. Pero bumalik din sa dati. Nag-resume ang mga bakasyon. Cancun, Paris, Baguio. Dumami ang designer bag. Pinarenovate ulit ang kusina. Si Jomar, bumili ng bagong SUV at dahan-dahan tumigil ang mga tawag. Patuloy silang nagbabayad ng 70,000 piso bawat buwan. Eksakto, hindi kulang. Tahimik kong dinadagdagan ng 170,000 piso mula sa sarili kong bulsa. At ni minsan wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung saan nanggagaling ang kulang. Baka inakala nilang may milagro. O baka ang bangko raw ay sadyang mapagbigay. Ano man ang dahilan, hindi sila nagtatanong. At hindi ako nagsabi. Hindi dahil sa hiya. Hindi kailanman dahil sa hiya. Inilihim ko yon para sa dangal nila. Akala ko nakakatayo pa rin silang matuwid. Kahit nakasandal na pala sila sa akin ng todo. Pero ang dangal, natutunan ko, ay espada na may 2 talim. Mga 2 taon matapos magsimula ang setup namin, nalaman ni Paulo ang totoo. Graduation party ni Bianca noon. Lumabas ako para sagutin ang tawag ni Ate Lisa tungkol sa quarterly reports ng Sunrise Solutions. Paglingon ko, naroon si Paulo sa likod ko. Lola, sayo pala ang bahay ni na Mama at Papa? Tahimik ang tanong niya pero tagos. Dapat siguro nagsinungaling ako. O baka pinaikot ko ang sagot. Pero nang tumingin ako sa mga mata niyang kasing kayumanggi ng kay Andres, hindi ko nagawa. Hindi eksakto, sabi ko. Pero oo, tinulungan ko silang hindi mapaalis. Umupo kami sa tabi ng swimming pool. Sa loob ng bahay, tawanan at kantahan. Pero sa tabi ng tubig, tahimik. Totoo, ikinuwento ko lahat kay Paulo. Kung paanong muntik na silang mawalan ng bahay. Kung paanong binili ko ang mortgage. Kung paanong ako na pala ang sumasalo taon-taon. Bakit? Tanong niya. Hindi ka naman nila pinapahalagahan. Kasi pamilya sila, sagot ko. Hindi siya sumagot. Pero kita ko, hindi rin siya kumbinsido. Mula noon, alam na ni Paulo ang lahat. Tahimik lang siya. Tapat. Pero naramdaman ko rin ang pagbabago. Nag-iba ang tono ni Jomar kapag kinakausap ako. May bahid ng insulto, parang luma na raw ang pananaw ko sa buhay. Si Clarice binabaliwala ang mga payo ko. Pinaputol ang mga kwento ko. Si Bianca, ang ngiti niya parang may pader. Hindi umaabot sa mata. Para bang swerte pa ako at pinapansin nila. Nakalimutan nilang kaya sila may bahay na natitirhan ay dahil sa akin. At ako? Ako na tanga? Hinayaan ko lang hanggang sa video na yon. Yung walang hiya at matinding video na yon. Binuwag ng video ang ilusyon na pinanghawakan ko. Sinira nito ang kwentong pilit kong pinaniwalaan na ang sakripisyo ko'y pinahahalagahan. Na may pagmamahal sa katahimikang puno raw ng pasasalamat. Pinalitan yon ng katotohanan. Hindi nila ako tinuring na tagapagligtas. Tinuring nila akong pabigat. Kakabuhos ko lang ng panibagong tasa ng tsaa nang tumunog ulit ang cellphone ko. Bagong mensahe. Galing kay Clarice. Clarice, Ma, gusto mo bang sumama sa hapunan sa linggo na may mahalaga kaming gustong pag-usapan? Tinitigan ko ang screen. Hindi ko na kailangan si Paulo para ipaliwanag ito. Nakita na nila ang pagbabago. Siguro kailangan ulit ng pera. Baka kulang ang budget sa bagong renovation o baka may utang na naman ang negosyo. May mahalaga tayong pag-uusapan? May kailangan kami sa Ang hindi nila alam, nakita ko na ang buong katotohanan. Ako, sige anak, excited na ako. Heart emoji, Makata. Hayaan mong isipin nilang malambot pa rin ako. Malalaman din nila ang totoo. Ang North Alabang ay laging may kakaibang yabang. Malinis na bangketa, mga palm tree na parang sinukat gamit ang metro, at mga bubong na Spanish style na kumikislap sa ilalim ng araw. Yung tipong lugar na parang perpekto ang lahat, hanggang sa maling pintuan ang katukin mo. Huminto ako sa harap ng bahay ni na Clarice at Jomar sakay ng beige kong Toyota.
Nakapark ako katabi ng itim na SUV ni Jomar, kintab na kintab. Nakakatindig ang dalawang palapag nilang bahay. Mukhang mamahalin at maayos, bawat detalye ay produkto ng sobrang kumpiyansa at pautang. Akala nila galing sa isang credit union. Pero ang totoo, galing iyon sa Sunrise Solutions at sa akin. Naka-idle pa ang makina habang tinititigan ko ang gate nilang bago. Pumasok sa isip ko kung aalis na lang ako. Sabihin kong masama ang pakiramdam ko. O nakalimutan ko ang imbitasyon. Pero hindi. Ang tagpong ito, ang palabas na ito, kailangan kong masaksihan mismo. Pinatay ko ang makina, inayos ang blouse ko at kinuha ang lemon pie na niluto ko kaninang umaga. Hayaan ko silang makita si Mama na akala nila'y pareho pa rin. Pindot sa doorbell. Hintay. Bumungad si Clarice, nakangiti, mabango. Ma, ang ganda mo ngayon. Hinalikan niya ang pisngi ko na parang may ibig sabihin talaga. Yung dati kong slacks at blouse lang to, sagot ko. Ikaw ang mukhang fresh. Pinapasok niya ako na parang tour guide. Marahan ang kamay sa likod ko, may ensayo ang kilos. Bago ang pintura ng foyer, pinalitan na ang mga dating seascape sa pader, pinalitan ng abstract na art. May chandelier sa kisame na ngayon ko lang nakita. Ang bango sabi ko. Si Jomar nagluluto ng paella niya, ani Clarice na parang proud na proud. At hintayin mong makita ang kitchen. Pinapasok niya ako sa bagong kusina nila. Putit ginto ang tema. Quartz countertops, 6 na burner na stove. Mga brass fixtures, halatang renovation na nasa humigit kumulang 3 milyong piso. Ginawa habang kunwari kapo sa pera. Lumingon si Jomar, naka-apron, may hawak na kahoy na sandok. Parang nasa cooking show. Teresa, sakto ang dating mo. Ang bango nga, sabi ko, sabay upo sa breakfast bar. Bago yan, sabay ngisi ni Jomar, sabay turo sa countertops. Napansin mo, sabay sabit ni Clarice. Ideya ko yan, sabi ko nga kitchen sell homes. Ayun na pala, inihahanda ang bahay para ibenta. O baka para makalusot sa hingi ng tulong para sa kondo sa Batangas. Pareho lang, amoy estratehiya. Lumabas si Bianca, hawak na agad ang cellphone. Lola, ang ganda mo ngayon. Pumayat ka ba? Halos matawa ako. Yung timbang ko simula pa nang mawala si Andres, sagot ko. Parehong routine, parehong damit. Pero alam ko, parte ito ng unang yugto. Pambobola muna. Still 64 na kilo, sabay tapik sa tiyan, parang nakaprograma na ang sagot. Lumipat na kami sa dining room. Para itong eksena sa isang Thanksgiving ad. Kumikislap ang mga wine glass, kumikindat ang mga kandila, at bagong putol ang mga bulaklak sa mataas na florera. Si Bianca ang nagbuhos ng wine, may paikot-ikot pa ang kamay. Tinanggap ko ang kalahating baso. Para maayos ang agos ng gabi. Parang palabas ang hapunan, may small talk, may sobra-sobrang papuri, at syempre, muling ikinuwento ni Jomar ang lumang biro niya tungkol sa Naya at security check. Tapos, eksakto sa script, si Bianca na ang nagbukas ng alaala. Naalala mo yung summer sa beach house, Lola? 12 ako noon. Si Lolo Andres nagturo sa akin mangisda sa may pier. Ikaw nag-bake ng lemon cookies? Tumango ako. Halos isang buong hapon niyang itinuro kung paano mag-cast ng hindi tinatamaan ang tenga ng kapatid mo. Tumawa siya. Iniisip ko lang, baka pwede nating i-document yung lugar bago mawala sa alaala. Pwede akong pumunta next month, kuha ng litrato, interview tayo, gawa tayo ng book. Ang totoo? Pahintulot. Pahintulot na makapasok. Makita ang laman. Masimulan na ang dahan-dahang pag-angkin. Napakamaalalahanin mo naman, sagot ko. Pero mahal na mahal ko yung lugar na yon. Alala yon ni Andres. Doon na sumingit si Clarice, maayos ang kuko. Dahan-dahang hinawakan ang kamay ko. Matagal na naming gustong pag-usapan ang tungkol sa kondo at sa iba pang bagay. Malambing ang boses, parang may malasakit. Sanay na sanay sa script. Nababahala lang kami kung paano mo pinapasan lahat mag-isa. Sumingit si Jomar, palapit ang siko sa mesa. Mabigat na rin, Pamilyar, insurance at yung biyahe papunta sa Batangas. Baka dapat ay pasimplihin na lang. Humigop ako ng wine. Pasimplihin? Ibenta na ang kondo, ani Clarice. Tapos i-invest natin ang kita. Si Vince ang tutulong. Ayun na, nasa script na tayo. Si Vince Alcaraz, ang financial guru nila. Makinis magsalita, mabilis kumilos. Eksperto sa pagsingit sa mga senior citizen para kontrolin ang buong portfolio.
Ang gusto lang naman namin, yung makakabuti sa'yo, dagdag pa ni Jomar. Ilang taon mo na kaming sinusuportahan. Siguro oras na para kami naman ang tumulong. Tingin niyo ba kailangan ko ng tulong? Tanong ko, mahinahon ang tono. Ma, buntong hininga ni Clarice. May mga palatandaan na kasi, medyo makakalimutin, masyadong maingat. Ayaw pakawalan ng lumang assets, sabi ni Vince. Pag sobra ang attachment sa property, lumalabo na ang pag-iisip. Ngumiti ako, matamis. Si Vince, oo nga, napaka-charming nga niyang tao. Bahagyang napakurap si Clarice. Nagpaalam ako, sabing CR lang. Pero tahimik akong dumiretso sa may hallway papunta sa home office. Bahagyang bukas ang pinto, may naririnig akong bulungan sa loob. Nakadraft na ang initial papers, bulong ni Jomar. Pag tumutol siya, i-escalate na natin. Kasunod ang boses ni Vince, kalmado, kalkulado. Mahirap patunayan ang cognitive decline, pero sa tulong ni Bianca, pwede tayong mag-document ng inconsistencies. Simulan natin ang case para sa financial guardianship. I-frame natin na parang para sa protection niya. Tahimik, mabilis, walang emosyon. Ayokong matagalan, bulong ni Clarice. Pataas na ang market. Pag tumanggi pa siya, sayang ang timing. Saka narinig ko ang boses ni Bianca. May pag-aalinlangan. Then we say she's paranoid, ani Vince. Diretso, walang hiya. Gustong-gusto ng korte yung ganong narrative. Nakatayo lang ako roon, parang estatwa. Ramdam ko ang tibok ng pulso sa gilid ng ulo ko. Anak ko, apo ko. Nagpaplanong ipa-declare akong wala sa tamang pag-iisip. Habang kaharap ko pa, nakangiti, may pawine. Tahimik akong umatras. Inayos ang muka, bumalik sa mesa. Okay ka lang ba? Tanong ni Jomar habang hinihiwa ang pie na ako mismo ang nagdala. Ayos lang, sagot ko. Sarap ng pagkain, ganda ng samahan. Ngumiti silang lahat. Akala nila gumagaan na ang plano. Akala nila unti-unti na akong nababalot sa lambat na hindi ko nakikita. Ang hindi nila alam, sanay na ako sa ganitong klaseng palabas. Ilang beses ko na itong naisulat sa school program ng mga bata, sa PTA meetings, sa boardroom presentations. Alam ko ang itsura ng manipulasyon na nakasuot ng maskarang pag-aalala. At sa pagkakataong ito, hindi na ako lalaro. Masarap ang pie, maayos ang wine. Ang mga kasinungalingan, mahusay ang pagkakabitaw. Pero sa loob ko, matigas na ang pasya. Hindi na matitinag. Hindi nila alam, ako ang may-ari ng bahay nila. At hindi nila alam na kapag desisyon na ako, malapit na ang susunod na bayad. At sa unang pagkakataon sa 5 taon, wala akong padadalang ni singkong duleng. Kinabukasan ng hapunan, 6 na beses tumawag ang cellphone ko bago pa ako makakain ng almusal. Clarice? Jomar? Clarice ulit. Vince? Pati si Bianca. Hindi ko sinagot kahit isa. Nasa mesa lang ako nakabalot ng robe, hinihiwa ang strawberries para sa oatmeal. Ang araw unti-unting sumisilip sa blinds. Ilagyan ko ng pulot ang mangkok. Tahimik ang paligid sa pagitan ng mga ring. Kabado sila. Maganda? Pagsapit ng tanghali nagsimula na ang mga text. Lahat may kunwaring init ng loob. Clarice, ma, sana maayos ang tulog mo. Gusto lang naming i-follow up yung usapan natin kagabi. Jomar, Teresa, tutulong sana kami iayos ang appraisal ng kondo. Hindi naman minamadali, pero huwag na rin nating patagalin. Bianca, Lola, sabi ni Vince, may issue raw sa tax status ng beach property. Gusto ka raw makausap. Pinatong ko ang phone sa tabi ng tsa. Tumingin ako sa bintana. Sa labas, sumasayaw ang hummingbird feeder sa hangin. Yung pusang gala sa kapitbahay, nakahiga sa lilim ng bougainvillea. Tahimik ang mundo, habang sa ilalim, may unos ng namumuo. Akala nila nagdadalawang isip pa ako, na kailangan ko ng oras. Nadahan-dahan na akong nalulubog sa sapot nila. Ang hindi nila alam, nasa digmaan na ako. Tinawagan ko si Ate Liza. Kailangan kitang makausap ni Atty. Sir Ernesto, sabi ko. Hindi siya nagtanong. Bukas, 10:00 ng umaga, ako na ang bahala sa lahat. Ang opisina ni Atty. Ernesto sa Maynila, puno ng kahoy na bookshelf at diploma sa pader. Isang uri ng silid na ginawa para iparamdam sa kahit sino. Huwag mong susubukang lukuhin ang taong nasa kabilang mesa. Matagal na siyang partner ni Ate Liza, eksperto sa elder law, estate protection, at malungkot mang sabihin, mga kaso ng pananamantala sa matatanda. Nagkamay kami. Nag-alok siya ng kape. Tumanggi ako. Diretsuhin na natin, sabi ko sabay bukas ng leather folder.
Plano ng pamilya kong ipadeklara akong mentally unfit para makuha ang mga ari-arian ko. Kailangan ko silang pigilan. Ipinasa ni Ate Liza ang mga papeles ng Sunrise Solution sa mesa. Habang iniisa-isa ko ang nangyari, kung paanong binili ko ang mortgage, kung paano ko sinasalo ang kulang buwan-buwan, at kung paano na isasalin sa akin ang pagmamay-ari kapag sila'y nag-default. Tahimik na nagbasa si Ate Sir Ernesto. Ilang minuto rin ang lumipas, tapos bahagyang umupo ng paatras. Solid na solid ito, Anya. May pirma mo, may acknowledgement nila, lahat notarized. May paper trail, walang puwang para sa duda. Paano kung tutulan nila? Tanong ko. Ngumiti siya, tuyo, pero may kumpiyansa. Talo sila. Sa unang pagkakataon nitong mga araw na ito, nakahinga ako ng maluwag. Pero tungkol sa guardianship threat, mahina akong sabi. Tumingin si Ate Lisa kay Ernesto. Tumango siya. Kailangan mo ng cognitive evaluation, sabi niya. Kumuha tayo ng record ng mental clarity mo ngayon. Bago pa sila makakakilos. Doktor na neutral, resultang legal, papel na hindi mababali. At kung nagsimula na sila ng kaso, binuksan niya ang bagong file. Lalaban tayo gamit ang katotohanan. Organisado ka. Malusog ang pag-iisip. May negosyo ka. May sariling LLC. Malinis ang records mo. Hindi ka biktima, Jingwang Teresa. Handa ka? Lumabas ako sa opisina ni Atisha Ernesto na may 3 appointment, 5 dokumentong pirmado, at isang isipan kasing linaw ng langit sa Tagaytay. Sa mga sumunod na araw, gumalaw ako ng sistematiko. Nagpa-schedule ako ng cognitive evaluation sa isang geriatric psychologist na inirekomenda ng Bar Association. Tinanong niya ako tungkol sa petsa, politika, simpleng math, at logic. Pinabilang niya ako ng mga nakaraang 4 na presidente. Pinapabawas niya ang tig-7 bilang mula sa 100. Natapos ako ng maaga at kinurek ko pa siya tungkol sa isang Supreme Court appointment. Napangiti siya. Jing, Teresa, mas matalas pa ang isipan niyo kaysa sa karamihan ng mas bata sa inyo. Ngumiti rin ako. Siguraduhin nating may pirma yan sa papel. Samantala, nagkita kami ni Paulo sa lumang kainan sa kabilang distrito, yung dati naming tambayan ni Andres tuwing linggo ng hapon pagkatapos ng simbahan. Mas tumanda na si Paulo. Mas tahimik. Mas buo, isang binatang dahan-dahang lumalakad sa sariling anino. Desperado na sila, aniya, sabay abot ng cellphone. Nagbabasa na si Papa ng legal forums, naghahanap ng butas. Iniimbestigahan kung paano maagaw ang assets nang hindi dumadaan sa korte. Pinakita niya ang mga screenshot. May nakabook na consultation si Jomar sa isang elder law attorney gamit ang pangalan ni Clarice. Si Bianca, naghahanap na ng guardianship forms sa Google. Kinokolekta na nila lahat, dagdag pa ni Paulo. Tinetext ka, nire-record mga tawag mo. Tahimik akong uminom ng tsaa. Hayaan mo sila. Wala naman akong sinabi sa kanila na hindi totoo. Araw-araw isa-isang isinara ko ang bawat pinto. Kasama si Ate Lisa, pumunta kami sa bangko at isinara ang lahat ng joint access accounts. Inilipat ang ipon, binago ang mga password. Inayos namin ang paglipat ng brokerage accounts sa bagong custodians. Lahat ng detalye, nakalock, ligtas sa korte. Nakahanda na ang eviction paperwork, ani at Teacher Ernesto sa sunod naming pulong. Isusumite agad yon kapag nag-default sila. At yung isyong buwis? Wala, kwento lang nila. Hindi tatagal sa kahit anong simpleng investigasyon. Tumango ako. Sa wakas may naramdaman akong matagal nang nawala, kaligtasan. Dumating si Bianca sa bahay, hindi nagpasabi. Nakatali ang buhok, walang makeup, may backpack. Ang suot niyang seryoso ako na itsura. Lola, pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya. Inalok ng tubig. Umupo siya sa dulo ng sofa, balisa. Nababahala sina mama at papa, maingat niyang sabi. Akala nila hindi mo na nakikita yung mas malaking picture tungkol sa kondo, sa pera, sa hinaharap. At ikaw, Bianca, tanong ko, ano ang tingin mo? Natigilan siya. Mas matalino ka kaysa sa tingin nila. Pero, hindi mo rin naman sila pinigilan, di ba? Yumuko siya. Sorry po, Lola, mahina niyang sabi. Hindi ko akalaing ganito kalayo ang mararating. Tumango lang ako. Karamihan sa tao huli na bago nila maintindihan. Pagkaalis niya, hindi galit ang naramdaman ko. Hindi rin nawa. Wala. Parang nanonood ka ng dati mong kaibigan mula sa likod ng makapal na salamin. Malayo, tahimik. Sa tanggapan ng county records, nagsumite ako ng dokumentong nagsasaad ng buong legal.
Napaglipat ng pag-aari mula sa Sunrise Solutions. Walang tanong ang clerk, selyado, pirma. Tapos, ayan po, Junior Teresa, kumpleto na. Tumawag si Ate Liza. Nakaayos na lahat. Pag pumasok ang bayad nilang 70,000 piso nang walang 170,000 piso mula sa'yo. Magti-trigger na agad ang default notice. At ang timeline ng eviction? 30 araw. Lalabas agad ang notice. Hindi na nila mapipigilan. Binaba ko ang tawag. Pinanood ko ang paglubog ng araw sa likod ng mga punot bundok. Isang huling silahis ng kahel. Tahimik, pero malinaw. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik ang bahay. Presko ang hangin. Nagtungo ako sa kusina, nakapaa, nakasuot pa rin ng robe. Nagpakulo ako ng tubig para sa peppermint tea, gaya ng nakasanayan. Bit-bit ko ito sa maliit kong beranda. Sa labas, madilim pa ang langit. Asul na malalim, halos itim. Sa malayo, unti-unting sumisilip ang ginto sa gilid ng ulap, ang pagsisimula ng umaga. Ngayong gabi ang due date. Kagabi pa lang, binuksan ko na ang Sunrise Solutions portal at ini-off ko ang auto-transfer. Isang pindot lang. At natapos ang 5 taon ng tahimik na pagtulong. May isang ibong maya sa feeder. Nakabitin sa hangin, pumapagaspas na parang minamadali ng panahon. Tapos biglang nawala. Tahimik ang bahay, payapa, akin. Malapit na nilang matuklasan ang totoo. Pero sa ngayon, umiinom lang ako ng tsaa, pinapanood ang langit habang niluluto ito ng araw. Dumating ang tawag. Eksaktong 2 minuto matapos maipadala ng system ang default notice. Sumisigaw na si Clarice sa kabilang linya. Ang boses niya gapang nasa kaba. Ma, may mali. May natanggap kaming sulat galing sa mortgage company. May sinasabing kulang ang bayad. May default. Baka raw ma-foreclose ang bahay. Ano to? Nilagyan ko ng sugar cube ang tsaa. Pinanood ko ang usok na parang buntong hininga mula sa tasa. Ano bang sabi ng sulat eksakto? Tanong ko, kalmado pa rin. Narinig ko ang pagkalito sa tono niya. Inisip ko siya, nakatayo sa puting kusina na sobra sa renovation na nakapambahay, magulo ang buhok, hawak ang telepono sa isang kamay at ang papel sa kabila. Sabi, kulang daw yung bayad naming 70,000 piso. Dapat daw 230,000 piso ang kabuuan buwan-buwan. Hindi raw namin natupad ang terms. At baka raw simula ng foreclosure kung hindi mareresolba sa loob ng 5 araw. Halos umiiyak na siya. Nakakagulat, mahina akong sabi. Ilang taon nyo na ring binabayaran niyang halagang yan. Bakit biglang naging issue? Yun nga ma, halos kumapit na siya sa linya. Tumawag kami sa mortgage company pero ibang pangalan ang lumabas. Sunrise Solutions. May recording lang, sabi, tatawagan daw kami, pabalik sa loob ng 24 na oras. Uminom ako ng tsaa. Ngumiti ako. Hindi na kailangang maghintay anak, ako na ang bahala. Talaga ma, kaya mong ayusin to? Oo, sabi ko sabay baba ng tasa. Dahil ako ang Sunrise Solutions, tumahimik ang linya. Ramdam ko ang paglunok niya mula sa kabilang dulo. Ano raw? Akin ang kumpanyang yan, Clarice. Binili ko ang mortgage nyo 5 taon na ang nakaraan sa pamamagitan ng isang kumpanya. Sa madaling salita, ako ang tinutulugan niyo ng bayad. Bahagi lang noon. Ako ang nagsasalo ng natitirang 160,000 piso buwan-buwan. Hindi ko kayo pinapabayaan kahit minsan. Hindi. Hindi totoo yan, bulong niya. Sa First National Credit Union kami may mortgage. Dati, sagot ko, maayos, walang galit, hanggang ibinenta nila. At ako ang sumalo. Hindi ko sinabi dahil alam kong hindi tatanggapin ni Jomar kung alam niyang galing sa akin ang tulong. At ikaw, gagawin mo itong utang. Gusto kong panatiliin ang dignidad niyo habang nililigtas ko kayo tahimik. Matingkad. Bakit hindi mo na lang sinabi? Dahil alam kong hindi ito makakatulong. Ganito, napreserba ang pride niyo at naipaglaban ko ang sarili kong hangganan. Tahimik muli. Kakausapin ko muna si Jomar, matigas niyang sagot. Babalikan ka namin. Dumating sila makalipas ang 43 minuto. Walang pasabi. Parang umuugong na hayop ang SUV nang pumarada sa driveway. Sabay-sabay silang bumaba. Si Jomar tikom ang panga. Si Clarice nakatawid ang mga braso. Si Bianca tahimik na nakasunod. Binuksan ko na ang pinto bago pa sila makakatok. Handa na ang lahat, folder sa mesa, dokumentong nakasalansan, tsaka mainit pa rin. Tuloy kayo, sabi ko. Inaabangan ko na kayo. Hindi na nag-aksaya ng salita si Jomar. Ano tong kalokohan na to? Sigaw niya. Ikaw ang may-ari ng mortgage namin mula pa noon? Tinuro ko ang sala.
Maupo tayo, ipapaliwanag ko. Pero nanatili silang nakatayo, matigas ang katawan, halatang di makapaniwala. Nanginginig ang boses ni Clarice. Hindi ito totoo. Niloko mo kami. Kinuha ko ang folder at iniabot sa kanya. Hindi ito panloloko. Ito ay transaksyong legal. Pirmado nyo, may notaryo, narito ang kontrata, logs ng bayad, at ang clause na kapag nag-default, mapupunta sa akin ang buong pag-aari. Pinaliktad ni Jomar ang mga papel na parang sasabog sa kamay niya. Extortion to, bulong niya. Minanipula mo kami. Hindi, sagot ko, mahinahon. Iniligtas ko kayo. Binigyan ko kayo ng pagkakataong panatilihin ang bahay na hindi kayo mapahiya. Ang kapalit lang, hinamak niyo ako. Bumagsak si Clarissa sa sofa, maputla. Bakit ma? Bakit mo ginagawa to ngayon? Tinitigan ko siya ng matagal at saka ako sinabi. Dahil pinadala sa akin ni Paulo ang isang video. Nanlaki ang mata niya. Anong video? Yung video kung saan sinabihan mo akong pabigat. Yung sinabi ni Jomar na may utang ako sa inyo. At si Bianca, wala man lang sinabi. 3 beses ko yung pinanood. Lahat ng salita, narinig ko. Natahimik si Jomar. Si Clarissa nabitin ang bibig, pero hindi itinanggi. Alam nila, huli sila. Pinaparusahan mo kami dahil sa sinabi namin ng pribado? Ani Jomar, masama ang tingin. Tumayo ako. Kinuha ko ang envelope sa mesa. Hindi ito parusa, ito'y bunga. Inabot ko sa kanya ang sobre. Ito ay formal eviction notice. May 30 araw kayong umalis. Standard procedure para sa tenants na nag-default. Namumuo ang luha sa mata ni Clarice. Pinapaalis mo kami? Ina-apply ko lang ang kontratang pinirmahan nyo. Yung kontratang nagbigay sa inyo ng 5 taon ng kapanatagan. Yung nilabag nyo nang hinamak nyo ang taong tumutulong sa inyo. Magsasalita sana si Bianca, mahinang boses. Lola, hindi mo kailangang gawin to. Tama ka, sagot ko, pero gagawin ko. Lumayo ang tingin niya, basa ang mata. Nababaliw ka na, sigaw ni Jomar. Gusto mo lang kontrolin kami, ganti lang to. Tinitigan ko siya, matatag. Hindi ito ganti, sagot ko. Ito ang nangyayari kapag naubos ang respeto. Bumulong muli si Clarice, halos pakiusap. Maayos pa to, magbabayad kami, magre-refinance kami. Hindi na, sagot ko. Tapos na ang pantasya, malalaki na ang mga anak nyo. May sariling buhay na si Paulo. Si Bianca nasa edad na. Ang bahay na to, natapos na ang papel nito. Ding-dong. Alam ko na kung sino ang nasa labas. Tuloy ka na, tawag ko. Pumasok si Atr. Ernesto dala ang leather briefcase. Jingong, Teresa, tango niya. G at Jingong Calderon, tama ba? Sino to? Ani Jomar, nagngangalit. Abogado ko, sagot ko. Narito siya para kumpirmahing lahat ng sinabi ko ngayong araw ay legal, dokumentado. At siya rin ang mamamahala sa proseso ng eviction. Ipinatong ni Atr. Ernesto ang 2 kopya ng dokumento sa mesa. Pipirmahan niyo ito para kumpirmahin ang pagkatanggap. O kung gusto niyo, ipapadala ko ito sa sheriff. Kayo ang pipili. Nagmistulang iiyak na naman si Clarice. Totoo to, gagawin mo talaga to. Tumango ako. At hindi ako uurong. Naglakad pabalik-balik si Jomar. Si Clarice, tumingala sa akin. Paano yung kondo sa Batangas? Hindi mo na kailangang problemahin yon. Paano kung mag-sorry kami? Mahinang tanong niya. Yung totoo, taos puso. Magandang simula yan, sagot ko. Pero hindi nito mabubura ang bunga ng ginawa niyo. Pirmado nila ang papel, nanginginig ang kamay. Habang paalis na sila, pinigilan ko muna. May gusto lang akong ipaalam sa inyo, sabi ko. Ginawa ko ito dahil naniniwala ako sa pamilya. Tinulungan ko kayo dahil mahal ko kayo. Pero ang pagmamahal na walang respeto, alila lang ang tawag doon. At hindi ako alila ninuman. Tinitigan ako ni Clarice. Masisira nito ang pamilya natin. Hindi, sagot ko. Ipapakita lang nito kung ano ang mangyayari kapag ginamit niyo ang matatanda sa halip na igalang sila. Wala nang sinabi, umalis silang tahimik. Umupo ako sa aking sala. Tahimik. Hinahaplos ng araw ang mga sulok ng sahig. Nagsalin ako ng isa pang tasa ng tsaa. Mas matapang ang lasa ngayon. Gaya ko, umalis sila 2 araw bago dumating ang sheriff. Inaasahan ko ang tampo, ang pagdadabog. Ang hindi ko inaasahan, ang paninira. Ang mga sahig na kahoy ay hinukay gamit ang crowbar. Ang mga kabinet binunot mula sa bisagra. Basag ang salamin sa master bathroom. At sa pader ng silid tulugan, nakasulat sa malalaking pulang letra. Magnanakaw. Sa sala, iisa lang ang salita. Pilas at mabigat. Pabigat.
Tumayo ako sa gitna ng lahat ng ito. Ang pinsala parang sigaw ng mga matanda na unang beses narinig ang salitang hindi. Naglakad si Attorney Ernesto sa paligid, hawak ang kamera, kinukuhanan ng retrato para sa insurance. Ganitong level ng paninira, anya habang inaayos ang salamin sa mata. May posibilidad tayong magsampa ng kaso. Vandalism, malicious intent. Tumangulang ako, hindi ako nagulat. Bihira umalis ang entitlement ng tahimik. Mabilis kumalat ang balita sa isang maliit na barangay. Lalo na kapag ang mga laging may bitbit ng ngiti ay biglang nabuking. Kumalat ang mga litrato ng nasirang bahay sa community center. Doon din kung saan ikinalat ni Jomar ang kwento tungkol sa pagiging malilimutin ko. Mga taong inaasahan niyang maging saksi niya, ngayon ay nagtatawanan. Tumawag si Elaine, kapitbahay at kasama ko sa quilting. Teresita, sabi niya, dapat nakita mo ang itsura niya nang ipakita ko yung mga picture ng sirang sahig. Sinabi pa niyang maling contractor lang. Tumawa siya. Sabi ko, di sana hindi may spray paint. Hindi ako tumawa. Hindi rin ako galit. Pagod lang. Hindi katawan, hindi puso. Pagod nang magkunwaring utang ko sa kanila ang katahimikan. Na-cover ng insurance ang halos lahat. Tinulungan ako ni Ate Lisa na i-liquidate ang isa sa mga investment account para sa natirang gastos. Nagpaayos kami. Tinanggal ang pintura, pinakinis ang sahig, pinalitan ang fixtures. Sa loob ng 6 na linggo, muling kumislap ang bahay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito pinuno ng imported na kasangkapan. Pinuno ko ito ng layunin. Tahimik naming binuksan ang Sunrise Solutions Bahay Sandigan. 5 kwarto, isang malaking kusina. Malambot na ilaw, mga bagong kandado sa bawat pinto. Hindi na ito basta bahay. Isa na itong lugar kung saan ang mga katulad ko, mga balo, retirado, mga lolang itinatwa ng sariling pamilya, maaaring huminga muli. Isang pansamantalang tahanan para sa mga babaeng papalabas ng ospital na wala pang matutuluyan. Walang bayad, ligtas lang. Isang hakbang sa pagitan ng pagkawala at pagkakaroon ng lugar. Pinangalanan namin ang mga kwarto mula sa mga gurong humubog sa pagiging principal ko, Miss Reyes, na nagturo sa akin kung paanong tumindig sa harap ng klase. Mrs. Domingo na laging nagpapaalala, iwanan mong mas maayos kaysa sa dumating ka. Ginawang lugar ng watercolor class ang sunroom. Ang sala, na dati puno ng dekorasyong pinili ni Clarice, ngayon ay may istante ng mga nobela at board games. At ang kusinang ipinagmamalaki ni Jomar, ngayon ay ginagamit tuwing Martes para sa mga klase sa nutrisyon. Magugustuhan sana ito ni Andres. Tuwing Linggo dumadalaw si Paulo. Minsan may dalang grocery, minsan sarili lang niya. Sapat na. Tumutulong siya sa bahay. Inaayos ang mga sirang bisagra. Siya rin ang nag-assemble ng kama ng bisita kahit kulang ng bolt. Hindi ako makapaniwalang ito na ang bahay na yon, sabi niya habang pinapanood ang sikat ng araw sa tiles. Tumulong ka, sabi ko. Binigay mo sa akin ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya sa akin. Ngumiti siya. Matagal ka nang matatag, Lola. Kailangan mo lang ng dahilan para huminto sa pananahimik. Maayos ang lagay niya. Ang internship sa engineering firm ay naging regular na trabaho. Lumilipat na siya sa sarili niyang apartment, sariling gastos. Hindi na siya kinakausap ng mga magulang niya. Sabi niya, okay lang. Wala akong nawalang magulang, sabi niya minsan. Nagkaroon lang ako ng paningin. Minsan, sumusulat si Bianca. 1 linggo pagkatapos ng pagpapaalis, unang mensahe niya. Sorry po, ngayon ko lang nakita ang totoo. Sana mas maaga akong nagsalita. Simula noon, padala na lang ng postcard mula sa Seattle, Denver, Chicago. Wala siyang hinihingi. Tahimik lang. Baka magkita kami ulit. Baka hindi na. Tahimik na si Clarice at Jomar. Ayon sa chismis, nangungupahan na sila ngayon sa isang kondo sa Pasig, malayo sa kinang na dating kinabubuhay nila. Nareposes ang SUV ni Jomar. Si Clarice nagbebenta na ng branded na sapatos sa online. Ang yabang, kung minsan may bayad. Mas madalas na akong pumunta ngayon sa beach condo. Hindi para gawing museo ng alaala ni Andres, kundi para manirahan doon. Para lang hapin ang hangin ng dagat at panoorin ang paglubog ng araw gaya ng madalas naming pangarap. Nandoon pa rin ang sombrero niya sa likod ng pinto. Nasa aparador pa rin ang mug niya sa kape. Pero ngayon, ginagamit ko na ito. Sumali ako sa watercolor class doon sa barangay. May ilang bagong kaibigan na rin ako. At oo, sinubukan kong mag-paddleboard sa edad na 76. Nakakatawa. Medyo sablay.
pero nakakabuhay. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ko na sinusukat ang araw ko batay sa kung sino ang nangangailangan sa akin. Sinusukat ko na ito batay sa kung ano ang nagbibigay buhay sa akin. Sa huli naming pag-uusap, tinanong ako ni Ate Liza, may pagsisisi ka ba sa naging wakas ng lahat? Nag-isip ako. Tahimik. May pagsisisi ako na kinailangan ganito matapos sabi ko. Pero hindi ko pinagsisihan na tinapos ko ito. Tumango siya. Hindi ito paghihigante, Anya. Hindi, sagot ko. Ito ay pagwawasto. Ito ay balanse. Dahil ang totoo, hindi ang 10 milyon at 500,000 piso na ginastos ko para iligtas ang bahay nila ang pinakamabigat kong pasan. Hindi ang groceries, hindi ang hatid sundo, hindi ang mga taon ng sakripisyo. Ang pinakamabigat kong pasan ay ang paniniwalang utang ko ang pagmamahal sa mga taong matagal nang tumigil magmahal pabalik. Ngayon, wala na ang bigat. Meron akong tsaa, tanawin ng dagat, pagsikat ng araw sa likod ng mga kakahuyan. Mga linggo kasama si Paulo, isang bahay na puno ng pangalawang pagkakataon. Hindi ako pabigat, isa akong tagapagtayo. At ngayon ko lang muli naalala kung paano magtayo para sa sarili ko.